24. Malungkot na balita sa Sampaloc, lungsod ng Manila, isang pulis ang patay matapos siyang barilin ng mga hinihinalang hold-upper. Hindi raw naka-duty ang pulis, mga kapuso. Napatay siya pero hindi siya naka-duty, pero rumisponde pa rin siya doon sa hold-upan. Si Isay Reyes, naka-alerto 24. Nakabulagta at wala ng buhay si PO2 Joel Magnon sa Marsan Street, corner de Masalang, Sampaloc, Manila, pasado alas 10 ng gabi. Isang tama ng bala sa kaliwang bahagi ng noo ang kumitil sa kanyang buhay. Off-duty si PO2 Magno at nooy nakikipagkwentuhan lang daw sa isang kaibigan nang makarinig ng sigaw mula sa labas. Bigla lang po sila may narinig na nagsisigawan na hold-upan dito sa kanto namin. Kaya initial instinct po ng isang pulis, lumabas po siya para rumisponde. Sa kasamaang palad naman po, naunahan siya. Pag-responde niya, siguro nakita ng hold-upper na bubunot siya, pinaputokan siya. Pagkabunot niya, pinutokan siya agad ng isa, doon siya bumagsak sa harap namin. Kwento ng biktima ng hold-up. Pumara raw ang mga hold-upper at nagpanggap na sasakay. Pero bigla na lang daw nanutok ng ice pick. Umakyat naman ang pangalawang lalaki at tinutukan sila ng baril. Tumakas ang mga suspect gamit ang isang tricycle. Buong bag ko dala, yung laman ng bag ko, 2 cellphone. Tapos yung check-in ng bus ko na 2. Tapos yung mga personal na gamit ko na sa loob. Sadya raw matulungin si PO2 Magno na isang pulis na votas. Pero hindi inakala na marami na ito pa ang maghihimit siya ng kanyang buhay. Minsan kahit natutulog siya, pag kami yung nakarinig na may tumawag, may sumisigaw, may hold up, mababa talaga yan, nahabol talaga niya. Ang kanyang asawa, punong-puno ng hinagpis dahil hindi raw niya inaasahang ganito ang sasapitin ni Joel. Napakabait po niya. At dahil masasamang tao, bakit siya pa? Isa ngayon, kakandak pa kami ng thorough investigation in relation sa kaso na yan para ma-identify natin. Isay Reyes, naka-alerto, 24. Nababahala ang Commission on Higher Education dahil bumabagal daw ang pagtaas ng bilang ng mga gumagraduate ng kolehiyo. May epekto raw ito sa ating pakikipagkompetensya sa iba pang mahuhusay na bansa. Nakatutok si Mari Zumali. Si Vic Larakay nangangarap makapagkolehiyo kahit nakapagtapos na ng isang buwang kurso sa TESDA. Pangarap daw niyang kumuha ng IT o di kaya radiological technology. Di kasi siya nakapagkolehiyo dahil sa kahirapan. Sa panahon kasi ngayon, napakahirap talaga kapag wala kang tinapos. Lalo yung mga may natapos nga, halos di pa nakakapagtrabaho talaga. Kaya gusto ko rin, mas may natapos ka para mas maganda yung magiging trabaho na makuha. Sa family kasi, medyo hirap kami sa financial talaga. Makapag-aral ng college, kaya hindi ako nakasustentuhan ng magulang ko. Base nga sa record ng National Statistical Coordination Board o NSCB, bumagal daw ang pagtaas ng bilang ng mga gumagraduate sa higher education o kolehiyo. Mahigit 118,000 lang ang nadagdag sa bilang ng college graduate sa bansa mula taong 2000 hanggang 2010. O 2.9% lang ay tinaas ng bilang sa bawat taon sa loob ng 10 taon. Pati ang bilang ng mga nagtatapos sa mga education science at teacher training courses pababa rin ayon sa NSCB. Mula 71,349 na nagtapos sa kursong ito noong 2000 hanggang 2001, naging 56,209 na lang noong 2009 hanggang 2010. Ayon sa NSCB, ang mabagal at humisay pababa pang bilang ng mga gumagraduate sa kolehiyo ay di makabubuti lalo pat nakikipagkompetensya tayo sa mahuhusay na bansa. Nakababahala raw ito ayon sa Commission on Higher Education. Ang alarming dyan is yung pag nadideplete na yung mga courses needed for national development, yung mga SNT courses. Perceive kasi na itong mga SNT courses mahirap, and then yung returns nila, private returns sa investment ng mga estudyante hindi mabilis. Nakasalalay sa mataas at kalidad na edukasyon ang pag-unlad ng isang bayan. Pero nararapat din daw ayon sa Commission on Higher Education na nababalanse yung bilang ng mga gumagraduate sa kinakailangang manpower ng isang lipunan para hindi naman daw masyadong maipon at mapunta lang sa wala ang kanilang pinag-aralan. Lalaki naman yung pool of unemployed mo siguro, Kasi kung halimbawa walang moratorium tayo sa areas ito dahil malalaki ang enrollment dito, lalong magbo-bloat ang mga hindi makakakuha ng trabaho. Katunayan, naglabas sila ng moratorium sa 6 na kurso sa kolehiyo kabilang ang nursing, IT, business administration, teacher education, maritime education at hotel and restaurant administration. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Chika Minute!
Malaysia ang kapuso star na si Dingdong Dantes para ipromote ang soap operang Endless Love na kasalukuyang pinapalabas doon. Makichika kay Lars Santiago. Mahaba ang buhok at suot ang kanyang costume bilang sundo. Humarap si Dingdong Dantes sa GMA News sa taping ng soap opera nila ni Marian Rivera na My Beloved. Sa susunod na linggo, nakatakdang bumiyahe pa Malaysia ang aktor para mag-promote ng dating pinagtambalan nilang soap opera na Endless Love na ipinalalabas doon. Nanghihinayang si Dong na hindi niya makakasama ang kasintahan. Siyempre nakakalungkot, di ba? Dahil i-expect nila na kaming dalawa. Pero siyempre, I think magsa-start na yung show ni Marian, yung kanyang sitcom. So, siguro mas maganda na at least man lang kahit ako kaysa wala sa amin na makapunta. Ayaw namang gawing big deal ni Dong ang umano'y tampuhan ni Katrina Halili at Marian sa set ng My Beloved. Lalo't nilinaw ng dalawa na hindi ito totoo. Sa pananaw ko, it's really nothing. Ngayong umiinit na naman ang usapan tungkol sa 2013 elections. Hindi ilan ang nagtatanong kay Dingdong kung hindi pa ba niya papasukin ang politika. May mga survey kasing lumalabas ang pangalan ni Dong. Malayo naman ho talaga yun sa aking pag-iisip dahil I'm very happy kung nasa man ako ngayon. Masaya ako sa ginagawa ko bilang artista. Masaya ako sa lahat din ng ginagawa ko sa pagtulong sa iba through my foundation. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, lalaking nagpapanggap na si Justin Bieber para makapagbiktima ng mga dalagita, inaresto. Tutukan yan. Kakaiba raw talaga ang paghahanda ngayon ng ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao para sa parating na laban nila ni Timothy Bradley. Bukod sa pagtakbo at pag-ensayo sa gym, may nakalaan na ring oras para sa pagdarasal at pagbabasa ng Biblia. Wala sa Baguio, makitama po muna tayo live kay Mark Zambrano. Mark! Mike, hindi nga binabaliwala ni Manny Pacquiao ang kanyang mga kalaban sa June 9 na si Timothy Bradley sa Las Vegas, Nevada. Sa record na 28 panalo at 8 talo, isa na marahil sa pinakamahirap na mga kalaban ni Manny Pacquiao ang Amerikanong si Timothy Bradley. Pero sa nalalapit na laban, may panibagong armas ang 8th Division World Champion na kanyang pinaguhugutan ng lakas at kumpiyansa sa sarili, ang pinatibay na relasyon sa Panginoon. Katunayan, bahagi na ng training regiment ni Pacman dito sa Baguio City ang oras para magdasal. Kapantay ang dedikasyon sa gym training at uphill run sa maburol na Santa Lucia Village, ang mataimtim na pagdarasal at pagbabasa niya ng Biblia. Napakahalaga yun, hindi lang sa training kundi sa pamumuhay, sa araw-araw na pamumuhay at kailangan may Panginoon sa buhay natin para hindi tayo mag-uurid sa anumang kuwan, lagi tayong may hope sa buhay. Feel ko yung Holy Spirit. Aminado naman si Coach Buboy Fernandez na makakabuti ito para sa matalik na kaibigan. Nakita namin na yung pagbabago niya na siyempre kahit sabihin natin na ibang tao dami tayong naririnig, pero sa ipinakita niya sa amin na kahit ako tagal na kami nagsama, nasurpresa ako sa pinakita niya, no. Talagang yung sinseridad niya dahil kilala ko yan eh. Pag sinabi niya ganito talaga yan, gagawin niya yan. Tulad ng dati, hindi nagpaawat si Pacman sa ensayo habang binabantayan ni Coach Freddie Roach at conditioning coach Alex Ariza. Muling inatake ni Pacquiao ang mitts, shadow boxing at jump rope. Sa April 28, mag-uumpisa na ang sparring ni Pacquiao kasama ang isang undefeated champion mula sa Russia. Mike, bukas ay inaasahang tatakbo muli sa Burnham Park itong si Manny Pacquiao at pagdating ng hapon ay magpapatuloy ang kanyang ensayo sa loob ng gym. Mike? Maraming salamat, Mark Zambrano. Susunod, bus na isa palang laboratorio, roronda para magturo ng siyensya at teknolohiya. Lalaki, aksidenteng natapunan ng silver cleaner sa mata, nagdurusa siya ngayon. At sanggol sa Pakistan, isinilang na 6 ang hita. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras.